So in today's lesson na po mga igsuunan, wala na po siya o work relations. No? So kaya Bible sa inyo, inyo nang maablihan makita sa ihang text sa Colossians 3 verse 22 and 5 verse and 4 verse 1. Yung tinarin mga igsuunan, yung itong basahon, bound servants, obey in everything those who are your earthly masters, not by ways of the eyes of service as people pleasers, but when sincerity of heart, fearing, fearing the Lord. Whatever you do, work heartily as the Lord and not for men, knowing that from the Lord you will receive the inheritance of your reward. You are serving the Lord Christ, for the wrongdoer will be paid back for the wrong he has done and pay, and there is no partiality. So, if ato nga lantawon may sunan, no, it's talk about servants, no, mga slavery. But here sa ato nga sa dini nga leksyon ato masabtan karon ang duha ka klase nga servants, no? It is earthly servants and Bible servants or biblical perspective about the servants, no? So ato na siya ipasantap nga ini nga mas takna, no? So there are 3 points na pod na ako gusto i-share sa inyo ha. First is serve God through your work, and second, fairness and respect. Nakatulo, work with integrity. So, in the first point, may suunan ningon siya, serve God through your work, whether boss or employee, no? Whether you're boss or employee, work honestly as if serving Christ. It's like a servant first responsibility it to the master or work reflect the service of God. But notice an ato nga ato nga lantahan karon ato nga may sunan, no? Bible slavery wasn't like modern slavery. Okay, sa ilang sa mo nga panahon kanya to, no, gitawag na siya og legal pagyud ang mao nga pag mahimo ka nga slave. No muna ang Biblia nagsulti nga ikaw nga sulugohon kinahanglan nga imong tumanon ang sugo sa imong amo nga kinahanglan gyud nga makita gid pod nga duna kay kan ang matawag nato nga pagsunod diha sa Ginoo. So nga naman kay why is it like is it like modern slavery kung kay the Bible had laws to protect slaves, no? So mo gyud sa bigsunan ang Biblia gyud agi balaod nga protektahan kaya to nga ang Ginoo nagi balaod nga maprotektahan ang mga kanang mga slaves and limit how long they could be enslaved. So nagi ingon nga kuan pa ang for 3 years, pila ka years ka mahimo ka slave. So nagi nga na magsunan, it wasn't the brutal race based on a system we often take off. So kay sa ato nga panahon mo karon may sunan basta may tag slavery mo makaingon dita nga bitang luoy kayo ka, no? Sa ato nga panahon karon mayo ka nga na-slave ka o nahimo ka nga kuan ato nga lugar, no, buhat ka nga bitaw according sa ilahang nga will nga isunan nya ding brutal kay mo nga pagkakuan dili ka usahay pakanon, dili ka usahay nga hatagan og mga utang, no? That's why mo isunan nga the Bible tells us nga naay duha ka klase nga slavery, no? Mo na nga in the New Testament context na isunan, early Christians lived in the world where slavery was legal. So itong ganiha nga in the New Testament context ang mga katauhan gyud sa Ginoo kaniadto or early Christians lived where slavery was legal. So legal pa kayo may isunan. Pwede pa yun. Na kay yun kay kabalo sila usay principle sa mahimo ka nga slaves. Kabalo sila nga unsay ang mga buhaton unya kaya sila pumaysanan nagsubay po rin sila sa kabubuton sa Ginoo. Trying to end immediately might have hurt the spread of Christianity. So notice may no nga ingana pod ang mga ang buhat kaniadto,
Dili gid ingon nga parehas sa sama sa to karon nga lutuso na gyud unsaon pa gid basta mayon kang slave ka, ano? Kada daw mayon ka nga tamak-tamakan na ka kay dili ka ingon nga dili ka dili ka pareha og quality o sa magid ka kanang wala kay gitun-an, wala kay nasabtan, wala kay giskwelahan, wala kay degree, mo na nga mayon ka slave ka, no panan-awon sa imo sa tao karon sa kalibutan, ubos na kayo ka. Pero ang Bible, pero ang kaniadto maigsuonan sa ilahang nga panahon, if mahimo ka nga slave, no, gilantaw gyapon ka og nagsugo ang Ginoo nga kinahanglan fair gyud ang pagtrato. Mao so ay ang ato ikaduha ka punto maigsuonan, fairness and respect. Master are yeah, yung tawag ni instructed to treat workers fairly. Na kinahanglan gyud nga i-treat ra gyud i-treat gitreat nila kaniadto ang ilahang mga sulugoon mo isunan nga fair gyud, showing God's justice and care. No, ingana ka maayo mo isunan, ingana ka nindot. Ano man, kay kaniadto mo gini ilang ginahimo sa ilahang mga sulugoon, wala gyud nga pagdabo-dabo, wala gyud nga grabihan na gyud ka, but dito kay patulog sa lahi ato sa mga bat imong tulugan ng lahi, imong pagkaon lahi, dili nga na maigsuonan ilahang ang ilahang pag-treat sa mga maigsuonan grabe ka naagi gilantaw gid sa mga master kaniadto nga fair gyud, naagi justice, naagi care, no? Paul telling Philemon to treat Onesimus as a brother like a transforming workplace revelry into fellowship under the king. So sultian ni Paul si Philemon may isa niya i-treat si uh, Onesimus, ano, sa pag nga kalaging lagi as a brother gyud nga lagi suon gyud mahagi niya nga na may suonan. Nakita ni Paul usab ang mga kanang nindot kayong aspect kung ato maisunan atong kinabuhi siya mga butanga. Work with integrity. So mo po na siya maisunan even in the perfect circumstances, act with God's principle. Isip mga sulugoon, isip mga slaves maisunan kadto. Kaya si Paul nga kinahanglan act with God's godly principle that honor him. So nga na maisunan. And identify one task today where you can work faithfully and offer to God as our worship. Ito maisunan, na lang may gusto ikuan ba nga. So una, Christians teaching under slavery, even within the system, Christians were taught to treat slaves with fairness and respect. I know nga, our world today, may nga kada bitong mantrabaho, OFW, no? Mao pud sila matawag ito nga mga servants, no? Nangita magit agwan muna na some of the places or some of the boss master may sunan nga dili gid mayo ang pag-treat yun mo sa mga nga kwan, but actually the Bible tells us nga we are also as a believers we are also servants, or in other words mention usa kita ka mga slaves, no? I don't know if ma-happy ba mo, if okay ra ba nga tawag mo nga slaves, but the Bible tells us nga we are slaves if we are Christians, if we are the follower of Christ. Ano man, the Bible also calls us believers, but the Bible also calls believers servants or slaves of God, showing that this is willing service. Remember ba isunan nga mao gid siya ang importante kayo nga aspect. Nga ato gid siya madawat nga kita usa ka sulugon sa kaubos nga kuan sa Ginoo. Maato nga mag-glorify always at masimba ang ngalan. Ato gid maday kanang ang buhat sa Ginoo sa tuwa kinabuhi.